Quando deveria começar a pensar no que dizer sobre Jesus abandonado, Nang nagsimula ko mag-isip kung anong masasabi ko tungkol kay Jesus na pinabayaan, nakapasok kaagad sa puso ko na ang tayahin ng pinabayaan sa ibabaw ng lahat ay ang tayahin ng isang tao ipinako sa krus. At napakahalaga para sa atin mag-isip kung paano nagsimula ito lahat, ang pagsasabi sa Kanya, si Jesus na pinabayaan para sa atin. Dahil itong pagpapahayag si Jesus na pinabayaan ay hindi pa masyado ginagamit sa simbahan. Bagaman ang mga founders nagkaroon ng isang special na pagmamahal kay Jesus na pinabayaan, kay Kristong dukha ng krus, kay Kristong dukha ng krus. Pero binibigyan namin siya ng pangalan, pinabayaan, si Jesus na pinabayaan. At bakit pinabayaan? Dahil sa kanyang sigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kahit sino sa atin hindi makaintindi ng kadakilaan ng kasaysayan, pag nakikinig ng ulat ni Kiara o kaya ni Dory, nang ginamit nila for the first time itong pagpahayag, si Jesus na pinabayaan, na kwento mismo ni Dory. Dahil sa kanyang pag-aalaga sa mga may sakit, nahawa din siya sa kanyang mukha isang sakit nila at napuno ito ng mga sugat. Hanggang sa punto na kinakailangan takpan ito dahil sa lamig at hindi siya nakakapagsimba dahil dito. Kusang loob ng gustuhan ng isang pare pumunta sa kanya upang mabigyan siya ng komunyon at doon sa harapan ni Kiara, nagtanong siya, ano sa tingin mo ang sandali na mas mahirap kay Jesus? Sa Gethsemane siguro dahil ito ang sinasabi ng mga espiritualidad sa panahon na yon. Ang sandali sa Gethsemane. Pero sabi ng pare, sa tingin ko, ang sandali na mas mahirap kay Jesus nang sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Para sa ating buhay, kung isipin natin ang sandali kung saan nahirapan talaga tayo, matuklasin natin hindi ito nangyari sa mga physical na pain. Wala rin sa mga pain na naranasan natin na galing sa mga ilang moments na mahirap at alam natin nangyari sa buhay natin. Kundi ang pinakamahirap na sakit ang naranasan natin pag wala tayong kasama. Parang pinabayaan ka ng lahat. Parang hindi ka tinitingnan ng Diyos. At mararamdaman may isang malaking emptiness sa iyong kaluluwa sa oras na iyon. At mararamdaman mo guilty ka dahil pagkakamali mo to. Kasalanan mo ito, pagkukulang ko ito, dahil sa aking limit, dahil sa aking pagkakamali, dahil sa aking limitasyon, dahil, nag-iisa kaya ako na yon. At para may utang na loob ka sa mga iba, dahil sa sandali na yon, parang wala kang makikita kahit sino. At may isa pang bagay na totoo, parang kulang ang lahat. Kulang kaliwanagan, o kaya liwanag upang gumawa ng mga decisions. Kulang motivation sa pagising. Kulang lakas ng loob na panatilihing nakataas ang iyong ulo. Para nawala na iyong danggal. Nawawala ang iyong mga proyekto. Nawawala ang ating mga pagpapasya, nasa atin minsan, at para nasasabi sa atin nasa tamang landas tayo. Para nawalang lahat, puro kadiliman ang naiwan. Ito ang pagpapabaya. Pero nagawa tayo ng panukala na yakapin itong Jesus ng krus. At dito may isa pang pangungusap na galing kay Kristo. Kung sino man nagnanais na sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sundin ako. Tayo ang mga sumusunod kay Kristo nasa krus. Walang authentic na Kristiyano pag walang krus. Hindi ako masasabi ako ay isang authentic na Kristiyano kung tanggihan ko ang krus. Dahil ang krus ang aking posibilidad na sumunod kay Jesus. Kung sino naglagay ng sarili sa pagiging Kristiyano sa isang buhay na consecrated, ay nagawa itong pagpili. Pinili niya ang krus. Maganda masabi ito, di ba? Napili natin ang krus. Pero sa oras na sumasakit ito sa ating mga balikat,
Hindi na gaano maganda ito. Sa oras na parang ibinagsak tayo ng timbang ng krus sa sahig, hindi na gaano maganda ito. Dahil yakapin natin hindi ang mga bagay na magaganda. Makikita natin ang kagandahan pagkatapos nito. Pero magagawa natin ang pagpili yakapin itong bagay o tao ayaw kong yakapin. At kung masasabi ko mga personal na karanasan, masasabi ko hindi masyado madali pag dumarating na siya. Sabihin, ikaw ang nasa pagdurusa na ito. Kaya pa sabihin. Pero ang kulang pa sa sentence na ito, gusto ko kayo. Medyo mahirap na sabihin. Minsan mahirap talaga sabihin ito. At salamat sa Diyos na mahirap sabihin ito dahil mahirap din magmahal. Ang problema minsan, hindi natin mapansin na siya yun. Dumating ang pagdudurusa at maraming beses sinasabi ko, nahihirapan ako. Okay, nahihirapan ako. Pero ibinigay ni Kiara sa atin isang regalo na intindihin na sa pagdurusa na yon, nandoon siya. Pwede natin mabigyan ng pangalang ito. Gusto kong ipakita ang difference dito. Sinasabi natin, ang pagdudurusa ay si Jesus na pinabayan. Ang pagdudurusa ay si Jesus na pinabayan. Kung binigyan ko siya ng pangalan na si Jesus na pinabayan, at gusto kong yakapin si Jesus na pinabayaan sa pagdudurusang ito. Kung di ko ito magawa, nananatili lang pagdurusa siya. Isang beses ay nagsabi sa amin, hindi ito maganda dahil sinasabi lagi tungkol sa pagdurusa. Paano kaya itong simbahan sinasabi lagi tungkol sa pagdudurusa? Isang movement sinasabi lagi tungkol sa pagdudurusa. Kiara na sinasabi lagi tungkol nito, tungkol sa pagpapabaya. Hindi siya nagsasalita tungkol sa pagdudurusa. Pero nagsasalita siya tungkol sa kanyang asawa si Jesus na maaari maabutan sa pagdudurusa. Ito ang difference. Maaari ako mahirapan dahil sa pagdudurusa lang at parang nagugustuhan ng iba magdurusa at parang hindi sila masaya habang hindi pa nagdudurusa. At kung hindi ito alaga na mabuti, magiging isang bagay na parang sakit na dahil ayaw ng Kristiyano ang pagdudurusa. Ayaw ng Kristiyano ito. Minamahal ng Kristiyano ang itinago sa bawat pagdudurusa na tinatawag natin si Jesus na pinabayaan. Kapag nagagawa ng isang tao isang retreat ng ganito at kailangan pagkatapos balikan ng mga daily activities, nandito ang mga boys sa haba ng isang taon, tapos kinakailangan nila bumalik sa buhay nila sa labas. At marami sa kanila sinasabi sa amin na ganon pa rin daw ang mundo sa labas. O baka mas worst pa. Naririnig ko lagi ito ang sinasabi ng iba, na ganoon pa rin ang mundo kaya mas worst pa. Pero mga nakakapagtipon kay Jesus na pinabayaan at nagiging tapat sa pagyakap niya, hindi na nila masasabi na ganoon kasamaan pa ang mundo o kaya worst pa. Kundi nasasabi nila, tingnan ninyo, ipinanganak ito, nangyari sa karanasan ng ganito. Doon may mga ilang tao na nabubuhay ng ganito. Nagdadala sila ng mga balita ng ganito. Bakit? Dahil niyakap niya isang tao na nagbabayad ng presyo para sa kanya bawat araw. At kung makabayad siya, wala na siyang mga utang dahil may nagbabayad ng presyo. Si Jesus na pinabayaan, itong Jesus na maaari ay yakapin araw-araw. At kung magbabayad siya ang presyo, wala na siya mga utang na kinakailangan bayaran. Kaya hindi na niya masasabi na hindi mabuti ang lahat, o kaya mahirap ang lahat, o kaya ganito, ganyan ang mundo. Wala na siyang oras upang makita ito dahil nagawa niya itong pagkatuklas ng pagpapabaya. Sa buhay ng pagiging consecrated, kailangan mag-ingat upang hindi mabigyan ng glosses itong Jesus na pinabayaan at malagyan ng mga magagandang kulay sa Kanya at matanggal natin ang mga paghihirap niya at masabi, narito si Jesus na pinabayaan. Pero hindi natin siya inyakap na mabuti. Pag nagbibigay ako nitong topic, sinasabi ko tungkol sa isang movie na panood ko sa isang Easter mga ilang taon nakaraan. Di ko alam kung anong tingin ng simbahan sa babae na ito na yon, kung sa wakas tumuloy siya sa pagiging tapat. Pero nakita kong video ng isang activist
na rapaz galing que sa se atheism, relacionava esporadicamente journalist siya, e teve uma filha com may ele. formation ng philosophy, E at ela, isang uma vez andando, pag-uugali encontra ng uma atheist religiosa, uma kasama irmã, ng isang lalaki que de na bicicleta nagkaroon vem ng com relasyon compras sa e kanya entra pro fundo de uma paminsan-minsan igreja e at ela nagkaanak sila. começou a ficar curiosa o que aquela mulher fazia lá Isang atrás da beses sa igreja sempre. paglalakbay niya, E um nakita dia niya isang resolveu ir madre atrás, chegou lá, nakabike encontrou ela na servindo may dala comida mga para groceries muitas at pessoas pumasok sa pobres likod e ng isang pessoas simbahan. idosas de rua. Naging E curious parou, siya olhou, kung ano ang depois ginagawa chamou essa nitong irmã e madre disse, sa likod nitong simbahan. At isang o araw que você está nakapasok siya fazendo at aqui é nakita niya errado. itong madre Ah, é nagbibigay errado? ng Por quê? pagkain sa mga mahihirap Não, na porque tao at isso aqui mga é matatanda na katira assistencialismo, sa você está dando kali. comida para eles, Huminto você tem siya que doon, mudar o tumingin sa estado, paligid as at coisas. tinawag niya E itong madre começou at a sinabi, explicar com a "Mali ang filosofia. ginagawa mo dito." E a irmã disse, Ah, mali. é verdade. Mali ang ginagawa ko. Então, Bakit? enquanto isso, você poderia me ajudar a descascar Welfare essas is batatas ang e fazer kasi isso ang aqui? ginagawa mo. E ela começou a Nagbibigay ajudar ka a ng irmã e pagkain sa explicando kanila. para a irmã Kailangan que mo ela não kaya podia baguhin fazer ng assim, que tinha state, que fazer de outro etc. jeito, At porque o nagsimula mundo siya magpaliwanag precisava kay ser sister. mudado com as Ginagamit ang ideias kanyang novas e pagiging tudo. E a irmã pilosofo at ouvia, sabi ni ouvia, sister, sim, agora tama. carrega essa panela, Okay, você pero pode habang servir esse nandito prato ka, aqui, tumulong ka fazer isso sana e sa fazer akin. aquilo. Alisan ng balat itong mga E ela patatas começou a dito. voltar Nagsimula siya para tumulong kay conversar com sister essa at irmã. nagpapaliwanag pa rin E um siya dia ela disse, kay sister na hindi pwede tulungan nitong mga hoje tao só ng ganitong sinto uma paraan confusão dentro dahil de mim. kinakailangan daw Parece baguhin que eu ang não mundo, entendo mais mga nada do bagong que eu idea, estudei, de lahat. tudo At que eu narinig tenho. ito ni sister at sinasabi sa Você tem kanya, alguma coisa okay, para eu ler pero que eu buhatin possa mo itong entender malaking por que kaldero. vocês fazem assim, Magbigay ka vivem ng assim? pagkain dito, gawin mo ito, yan, Então ganon. ela trouxe At a Bíblia e o pagkatapos, Catecismo. pabalik-balik Disse, na tem siya aqui, doon você upang pode ler. makipag-usap kay sister Sim, at o que que eu isang faço araw com na isso? sabi niya, Você é muito inteligente, você naramdaman vai ko na descobrir iyo rápido. isang E kaguluhan essa sa mulher loob se ko. converteu. Parang hindi ko na maintindihan na Disse lahat para esse ng bagay rapaz, não posso pinag-aralan mais ficar ko. com você, a não ser que você Meron queira ka se bang casar kahit anong comigo. bagay maaari kong Pediu mabasa batismo, upang maintindihan batizou kung a bakit filha, nabubuhay kayo ng depois ganito? começou a cuidar de pessoas de Kaya rua. nadala ni sister ang Biblia pati Juntou-se com katesismo at outras sabi ni pessoas sister, que também narito queriam na, cuidar das maaari pessoas mong de rua, basahin ang mga ito. acolheu-os Sabi dentro niya, da sua ano casa, magagawa não ko tinha dito? dinheiro e Sagot cada ni vez sister, tinha matalino que ka contar com a naman, providência. matuklasan mo ito kaagad. Mas aconteceu que At dentro de nagbago sua talaga casa, itong uma babae. moça Nasabi louca niya se sa kanyang matou. kasamang lalaki na hindi na sila pwede magkasama E teve kung outra briga ayaw niya entre makipag-asawa bêbados sa também, kanya. tudo, e veio a polícia, Nagpabautismo então os siya. outros disseram para ela, At pagkatapos Olha, a pati ang partir de kanyang hoje, anak não at nagsimula acolhemos siya nem- mag-alaga sa nem mga tao bêbados, taga-kali, naging nem kasama ng loucos, ibang mga tao nag-aalaga nem din sa mga pessoas que a taong gente kali. sentia que não tem Tinanggap niya condições mga de ilang entrar. babae sa Só bahay vamos niya acolher kahit os wala siyang mendigos pera que at têm lagi família umaasa ou siya outros sa mendigos, providence. mas essas Pero outras nangyari pessoas sa não babae na medyo aceitamos baliw ay mais. pinatay ang kanyang sarili Eu doon disse, sa mas loob não é ng bahay possível. niya Então, at disse, nagkaroon então din ng vamos fechar away tudo ng mga porque não lasing, ficamos com dumating você ang se pulis at for sinasabi desse ng mga jeito. iba sa kanya. Mula na No filme yon, tem uma hindi cena na onde ela natin entra na makakatanggap na mga baliw, ela começa a mga gritar lasing, dizendo para o kaya Jesus, sino man nakikita "Alguém nating algum hindi dia yata conseguiu te qualified amar de upang verdade? makatira dito. Tanggapin lang natin Alguém mga algum dia mahihirap te na may amou pamilya, mesmo? pati kanilang relatives, pero mga taong ito Porque hindi na você natin chega bêbado na tatanggapin. minha casa. Sabi niya, wag, Você hindi vomita no pwede. chão. Sabi nila, Você isara urina na natin minha lahat sala. kaya. Ayaw na Você namin gumawa fede, nitong você trabaho cheira kasama mo mal. kung ganito. Você At sa briga movie com may os isang scene na outros. pagpasok niya sa simbahan, rouba o meu nagsimula dinheiro. siya sumigaw, sinasabi kay Alguém Jesus, conseguiu te amar nangyari de na ba na verdade? kahit sino man nakapagmahal na sa'yo ng Passa a totoo? noite ali diante do Minahal ka sacrário. ba ng E totoo? no outro dia volta e diz, Dahil lasing ka dumarating quem sa quiser bahay pode ko, ir, eu fico com todos. sumusuka ka sa sahig ng bahay ko, umiihi ka sa sala ng bahay ko, ang baho mo Essa naman, pergunta nakikipag-away sempre ka sa também ficou iba, no meu coração, porque nagnanakaw ka ng eu pera lembro ko, do que São Francisco gritava, may chorava, nakapagmahal o ng amor totoo não é amado, sa'yo. o amor não é amado, o amor não é amado, o At amor não é nanatili amado. siya doon Mas sa harapan Francisco, ng por que isso? tabernakulo Porque o magdamag. amor não é amado, Sa o kasunod amor ng não é araw, amado. umuwi siya ng bahay at sinabi, kung Porque sino entendeu nagnanais o umalis, amor ao sige na, abandonado. nananatili ako dito kasama nilang lahat. Por que aquela Itong mulher mga decidiu ficar com tanong todos? niya, Porque lagi tinha nanatili din sa encontrado o amor puso ko. abandonado. Naalala ko din ang mga sigaw ni San Francis aqui of está o Assisi, desafio pra gente. ang pag-iyak niya. Porque é Hindi até minamahal bonito ang vir aqui e dar pag-ibig. um tema. Hindi minamahal ang pag-ibig. Mas Pero quando a dor Francisco, bate, bakit sinasabi mo dizer, to? é você, Hindi minamahal eu ang quero você pag-ibig. nessa dor, Hindi minamahal já é ang uma outra pag-ibig. luta. Dahil naintindihan niya Tem dia ang que no final do pag-ibig dia sa tem que dizer pra ele, "Me pagpapabaya. perdoa. Bakit Porque não te nagdesisyon reconheci itong babae hoje. na natili kasama nilang lahat? Eu não Dahil vi você na-meet passar." niya ang pagpapabaya.
At narito rin ang hamon para sa atin. Dahil maganda naman pumunta ako dito at magbigay ako ng topic, di ba?
Pero kapag dumarating na ang pagdudurusa, upang sabihin, kayo ito, gusto ko kayo sa pagdurusang ito, ibang hamon na ito. May mga araw na kailangan ko sabihin sa kanya, patawaran mo ako dahil hindi kita pinansin na yun. Hindi kita pinansin nang dumaan ka. At mga araw na ito, sa mga meditations namin ng mga boy na galing kay Kiara, nagawa namin itong buong okasyon ng mahal na araw, na meditate namin mga teksto tungkol kay Jesus na pinabayaan, at nakapagsalita kami yung tungkol kay Jesus na pinabayaan. Nakita namin mga video ni Kiara lahat, at nag-struggle ang mga boy sa isang meditation niya dahil sinasabi niya, babagsak ka, alam ko, bumabagsak din ako na maraming beses. Pero kapag tinitingnan ko siya sa krus, hindi makakuha ng paghihigante dahil ipinako siya sa krus dahil sa kanyang labis na pag-ibig, nakakapagtiwala na ako. Bakit? Anong gamit sa atin ng isang Diyos, puno ng awa, kung hindi ito matatakpan ng ating mga paghihirap, ating mga pagkukulang? More or less ganito ang sinabi niya. At sinabi pa niya, maraming beses naisip ko ang mga pagkakamali na gawa ko, at sa tingin ko, bunga ito ng pagiging sensible sa spiritual life. Hindi pala ito. Pride lang pala ito. Pride na hindi naniniwala sa awa ng pagpapabaya. Kapag binabalikan natin lagi ang ating mga pagkakamali, mga pagkukulang, mga kasalanan, at sinasabi natin, hindi ko kaya, hindi na ko kaya tumuloy, maraming mga limitasyon ako, depekto, pagkukulang, at maisip natin, sensible ako siguro sa mga bagay espiritual, kaya hindi na ako tumuloy dahil sa aking mga kasalanan, etc. Pride nating ito. Pride nating ito. Ang ating scruples ay mga pride din. Dahil hindi pa ako naniniwala sa awa nitong tao na yakap sa ating araw-araw. At ilang beses kinakailangan ko humingi ng tawad sa Kanya dahil hindi ako nakapagtiwala sa Kanya. Na-discourage ako dahil hindi ako nakapagtiwala sa iyo. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa iyo ulit. At dumarating ang mga markahan ng kasalanan at nakalugmok naman tayo. Patawarin mo ako dahil hindi ako nakipagtiwala sa iyo. Kailangan ko ikumpisa ang aking mga kasalanan at ang fact na hindi ako nakipagtiwala sa Kanya at dapat sana ko magtiwala. Isang bata na nahirapan, nasugatan, nakaroon ng pagkatakot na galing sa iba't ibang tao, ay nakakatakbo siya sa kanyang tatay. At hinanap niya ang tao nakakapagmahal sa kanya. Kaya sa ating pagdudurusa naman, kanino dapat nating matakbuhan? Sa tao mayakap natin, minamahal natin, at makakapagtiwalaan. Siya ang ipinako at inabandonan sa krus. At sinasabi, lagi natin na meron isang side na empty, di ba? Pero kung gusto kong yakapin itong Jesus na sa kabilang side ng krus, kailangan ko na yon matuklasan na meron akong krus, yakapin ko ito upang yakapin si Jesus, at kapag nagagawa ko ito ng mabuti, nawawala ang krus, at nagiging isa ako sa Kanya. Pag dumarating ang mga babibigat na pagdudurusa, hindi ito maintindihan ng iba. Maaari makiisa sila sa akin. Mahihirapan din sila. Baka matulungan ka ng isang mother kasama mo sa congregation, pero walang maramdaman ng sakit kagaya mo. Ikaw at siya lamang ang may alam nitong sekreto na sa pagdudurusa na yan. Dahil hindi ito maintindihan at malalaman ng iba, kundi ikaw at siya ang malalaman kung ano nangyayari doon. Hindi maintindihan ng iba ang ating pagdudurusa. Malakas ito para sa akin. Sinubukan ko na hanapin mga malalaking prints, pero isang malit lang nakuha ko. May isang scene ni San Francis pinapakita sa isang imahen na lagi nakatouch sa akin. Ang imahen ni San Francis nakahalik sa isang may ketong. At ano bang nakakatouch sa akin dito? Ang fact na ang mukha ni Francisco ay ang mukha na may ketong. Parehas ang kanilang mukha. Pero may something else pa. Ang mukha nila dalawa ay ang mukha ni Jesus. Nire-represent nito ang mukha ni Jesus. At pag sa tingin nitong imahe, naisip ko,
Nakita ni Francisco si Jesus sa tao na may ketong. O que é que Não, causava hindi. mais Teka nojo e lang. repugnância Higit em pa. Francisco, o leproso? Ano ba ang E o que ele cause faz? Ele ng abraça alibadbad kay justamente Francisco? o que mais lhe causa Ang may dor e ketong. repugnância, At ano ang que é o ginawa leproso, niya? vai beijar. Nayakap niya ang Ele nagiging beija o cause leproso. ng alibabad at pagdurusa sa kanya, ang may ketong, at hinalikan siya ni Francisco. Jesus. Hinalikan siya ni Ele Francisco. abraça e beija At o sino próprio nandun? Jesus. Si Jesus E mesmo. quando ele abraça e beija o próprio Hinalikan niya Jesus, si Jesus também mesmo. nele se manifesta At nang tudo nayakap aquilo que é at de Jesus, hinalik niya si Jesus, tudo aquilo que pati é de sa kanya ay Jesus. pinapahayag ang lahat na galing kay Jesus. Ipinapahayag sa kanyang lahat ng bagay ni Jesus. At sinasabi sa Ebanghelyo kahapon, Atrairei todos a mim. kapag itinaas na ako sa lupa, aakitin ko Quem atrai o abandonado? ang lahat sa akin. É ele que atrai Sino toda ba a ang terra. maaakit ng pagpapabaya? Se ele é Who draws the abraçado abandon? realmente, nasce Siya daqui ang frutos maaakit ng buong que eliminam sanlibutan. toda a frustração Kung mayakap talaga natin siya, e até o que atrapalha ipanganak as ang vocações daming bunga são na as maalis sa frustrações que pagkabigo vêm no rosto de at na muitos e de maabala muitos din sa mga religiosos. vocations. Porque Makikita quem é que naman vai ito querer sa entrar mukha num ng lugar daming mga onde, de relihiyoso. repente, aquela irmã tá Dahil sempre sino man daquele ang jeito, e nagnanais sempre pumasok brava sa e isang tudo isso, kumbento gente, tudo kung daquele saan jeito, makikita tudo itong funciona madre lago bem, ganyan, muito bem. lagi galit, Tudo está etc. corretíssimo, Gumagawang uma vida lahat ng corretíssima, bagay, tudo corretíssimo, tamang-tamang e lahat, corretíssimo. buhay Mas por que nila, não dá frutos? tama, pero bakit wala Será que sila não dá mga frutos bunga? muitas vezes porque se esqueceu de abraçar o abandonado? Baka hindi Porque sila quem abraça o makabunga abandonado dahil depois nakalimutan encontra na um nila jeito de yakapin na ang dor experimentar a pagpapabaya, alegria, encontra não. dahil ang mga nakayakap sa kanya at nararamdaman ng kaligayahan Ele dahil permite sa que kanya, encontremos dentro pinayagan essa niya alegria. tayo maramdaman itong kaligayahan sa loob. Kaya pinanganak ang pagkamalikhain. Ipinanganak ang mga hamon na Esses tinatanggap. desafios que são aceitos. At minsan, napapansin ko na ang mga babae at kabataan ay mas malakas dito. At pag nakikita ko ang nangyari sa Passion ni Cristo, nakikita ko kung sino naiwan sa paa ng krus. Naiwan doon ang mga babae at isang kabataan, si John. As mulheres e um Huwag jovem matakot que era ipakita siya sa ating mga boys and girls. Não Huwag ter medo de matakot apresentar ele aos dahil nossos nakabukas ang mga kabataan. Nakikita natin na yon ang mga nakapunta sa Afrika. Kaya nila tanggapin ang pagpapabaya sa isang radikal na paraan. At nakikita natin ang mga bunga nila. Kapag nakikita ko ang mga nakapunta sa Pilipinas, ang dami nilang bunga. At ilang tao pa noon, sinabi ni Father Hans tungkol sa pagbubukas ng Fazenda sa Angola, ilang nagsabi sa akin na gusto nila pumunta doon dahil gusto nila yakapin itong kalagayan. Baka hindi nila alam kung ano si Jesus sa pinabayaan. Pero ano ba ang makaakit sa kanila? o abandonado. Ang pagpapabaya. Siya lamang may kapasidad na akiting ang mga puso ng ganito. Siya lamang maaari umakit ng mga boy sa paraan kinakailangan nila. Kasi kung hindi maakit natin sila sa mga bagay na wawala pagkatapos. At sa isang komunidad na na-encounter itong yakap ng pagpapabaya, ay makaakit ng mga mga vocations. At kung mawawala siya, babagsak ang lahat. Kung wala siya, mawawalang lahat. Kung wala siya, walang lahat. Walang attraction, walang mga vocations, walang kakandahan, walang harmony, walang kaligayahan. Kung wala siya, walang muling pagkabuhay. At gusto kong isara isang topic tungkol kay Jesus na pinabayaan kagaya nito sa paggamit nitong teksto, meditation, itong pagpapahayag ng pag-ibig ni Kiara para kay Jesus na pinabayaan noong 1949. Meron ako isang asawa lamang sa salibutan, si Jesus na pinabayaan. Wala akong iba pang Diyos libang sa Kanya. Nasa Kanya ang paraiso kasama ng Trinidad at ang buong lupa sa sangkatauhan. Dahil dito, ang sa Kanya ay aking at wala nang iba pa. Sa Kanya ang pagdudurusa ng buong sansinukob, kaya akin din. Puntahan ko ang buong mundo sa paghahanap sa Kanya sa bawat sandali ng buong buhay ko. Ang nagpapahirap sa akin ay akin. Aking ang sakit na nararamdaman ko sa kasalukuyang sandali. Aking ang pagdudurusa ng mga nasa tabi ko. Siya ang aking Jesus. Sa aking ang lahat ng bagay ay hindi kapayapaan. Maganda, marikit, matahimik. Sa isang salita lamang, ang mga bagay ay hindi paraiso. Bagamat mayroon din akong paraiso, pero nasa puso siya ng aking asawa. Wala akong kilala ibang mga paraiso. Ganito mangyayari sa mga taong darating pa.
nauuhaw sa mga pagdudurusa, hapis, kawalan ng pag-asa, mapanglaw, pagtuklap, pagpabaya, lacerations, lahat ng bagay na siya. At ito ang kasalanang, impyerno, at sa ganitong paraan, tatanggalin ko ang tubig ng dalanghatit sa dami mga puso malalapit. At kasama ng aking asawa makapangyarihan sa mga malalayo din. Daanan ko na parang apoy, paso ng lahat, at maiwan na katayo lamang ng katotohanan. Pero kinakailangan maging tulad niya, maging siya sa kasalukuyang sandali ng buhay. Salamat.